Mano po, Nay? Kaawaan ka ng Diyos, anak. Mano po, Tay? Kalalaking tao, napakalambot ng boses. Nay, nag-uwi nga po pala ako ng bulalo. Ito po bestseller to sa pinuntahan namin sa Tagaytay. Kainin na po natin habang mainit-init pa. Naku anak, mukhang masarap nga. Wala akong ganang kumain, Flor. Ipagtimpla mo na lang ako ng kape. Anak, pagpasensyahan mo na lang ang tatay mo ha. Nag-alala lang yon dahil medyo ginabi ka. Nag-alala o hanggang ngayon hindi pa rin niya talaga ako tanggap. Huwag ka ngang mag-isip ng ganyan. Tanggap ka ng tatay mo. Hindi lang niya masabi sa iyo yon. Nay, simulat sa pool, ramdam ko na hindi niya pa rin ako tanggap. Tandang-tanda ko paanong gulpihin niya ako at ikahiya. Kahit hanggang ngayon, hindi niya ako matitigan sa mata. Lahat naman ginawa ko, Nay. Naghintay ako. Pero bakit hindi dumadating ang araw na yon? Felix anak, huwag ka sanang magdamdam ng ganyan sa tatay mo. Mahal na mahal ka niya. Maaaring may pangarap lang siya sa'yo pero iba ang nangyari kaya nagdatampo siya. Pero naiintindihan ka niya. Mahal na mahal ko rin naman po si tatay, Nay. Kaya nga ako nasasaktan ng ganito. Miss na miss ko na yung ngiti niya sa akin at yung pagiging malapit namin sa isa't isa. Darating din ang araw na magiging malapit muli kayo. Kaya nga, intindihin mo na lang ha anak. Alam mo namang ikaw ang nag-iisang anak namin. Ikaw lang ang meron kami. Binatilyo ako, Misteri, nang mapagtanto kong pusong babae pala ako. Noong una, pinilit ko pang magpakalalaki dahil alam kong yun ang gusto ni tatay. Pero hindi ko talaga magawa. Ito talaga ang katauhan ko. Pero dahil doon, nagkaroon ng malaking lamat ang relasyon namin bilang mag-ama. Ayon kay tatay, pangarap niyang magkaroon daw ako ng pamilya at magkaapo siya ng marami. Pero hindi ko matupad yun. Kahit anong gawin ko, hindi ko kayang magkagusto sa isang babae. At kahit pa naging valedictorian ako noong elementary at high school o maging cum laude ako nung kolehiyo o kahit magkaroon pa ako ng magandang trabaho, baliwala raw yun dahil hindi niya kayang tanggapin ang kabadingan ko. Isang mapagpalang araw sa lahat, Misteri, lalo na sa mga kamisteryo na nakikinig ngayon. Ako nga po pala si Felix at sa ngayon ay 50 anyos mahigit na. Ang kwento kong ito ay nangyari noong dekada 90 pa, noong kasama ko pa ang aking mga magulang. Kung meron mang bahagi ng buhay ko na hindi ko makakalimutan, ito na ang pangyayaring ibabahagi ko sa inyo, Misteri. Inyo po sanang pakinggan ang aking kwentong kababalaghan. Bax, game ka na ba sa concert? Ha? Kailan nga ba ulit yun? Sa Sabado na yun, bruha ka? Grabe, sa Sabado na ba? Tambak pa ako ng trabaho Bala ko pa ngang mag-overtime noon. Pwede ka pa namang pumasok kasi gabi naman yung concert. Pero Bax, magpahinga ka naman. Puro ka na lang trabaho. Alam mo naman sis, kailangan kong kumayod. Bala ko nang ipagawa yung bahay 1 taon nang nakapenga yung lupang nabili ko. Baka taniman na yun ng mga kapitbahay. Marami pa namang pagkakataon para dyan. Paminsan-minsan mag-relax ka din. Kailan mo susulitin yung sweldo at kabataan mo? Pag-uugod-ugod ka na? At saka, kailangan mo nang makahanap ng jowa. Bruha, wala akong oras para dyan. At saka wow ha, ikaw pa talaga ang nagsabi niyan. Isa ka ring no boyfriend since birth. Di sabay tayong maganap. Pero di nga, di ako naniniwala sa'yo. Walang oras?
O natatakot ka sa tatay mo, no? Both. Pero hindi naman sa natatakot ako. Pero pakiramdam ko, mas lalo siyang magagalit sa akin. Ito nga lang na nag-out ang lola mo. Pinasuklaman na ako. Yun pa kayang magdala ako ng lalaki. Pero paano naman yung kasiyahan mo? Lahat binigay mo na sa kanila, di ba? Maganda at komportableng buhay. Kahit kailan hindi ka naging pasaway. Bata pa lang, hindi ka na umaasa sa kanila, di ba? Nag-working student ka pa nga, tapos scholar pa. Max, you deserve to be happy. Mystery, muntik na akong maluha sa sinabi ng kaibigan kong si Natalie. Siya ang best friend ko simula nung nasa kolehiyo pa lang ako. Siya po yung may kaya sa aming dalawa. Siya rin ang nakakakita ng sakripisyo ko at kahit magkaiba kami ng pinagdaanan sa buhay, naiintindihan niya kung saan ako nanggaling, kung ano ang mga karanasan ko sa buhay. At tulad ko, single din siya. Bago kami maghiwalay ng landas at umuwi ng araw na yon, nakapagdesisyon akong sumama na rin sa kanya. Tama naman po kasi siya. Kailangan ko ring paminsan-minsan mag-enjoy. Masyado kasi akong focused sa trabaho, sa kagustuhan kong ipagmalaki ako ni tatay. Pero ang totoo, may nararamdaman akong kulang sa buhay ko. Parang may puwang na kailangan kong punan. Dumating na nga ang araw ng Sabado, Mystery. Aaminin kong medyo excited rin ako sa lakad namin ni Natalie. Matagal na rin mula nang huli akong gumala at namiss ko rin palang makisalamuha sa ibang tao maliban sa pamilya at mga katrabaho ko. Tumungo kami sa isang concert ground na hindi ko nababanggitin pa. Malaking lugar ito sa probinsya namin kung saan ginaganap ang malalaking concert ng mga sikat na singers, artista at mga banda. Sa panahong ito, sikat pa nga ang parokya ni Edgar, Eraserheads at paborito kong River Maya. Grabe, sobrang saya! Sulit na sulit tong concert na to. True ka dyan, Box. Ang galing ni Idol. Ang pogi pa. Tamo, enjoy na enjoy ka. Wait lang, Box. Nasi-CR ako. Halika, sabay na tayo. Nang pabalik na kami sa aming pwesto, napansin namin ang dalawang lalaki na panay ang sulyap sa amin. Ang isa, matangkad, malinis ang gupit, may katamtamang pangangatawan, parang nasa edad 20 pataas. Sa makatuwid, may itsura siya, Mystery. Pero ang pormahan niya, medyo makaluma. Imaginin niyo na lang po yung polo at pantalon ng mga lolo natin. Parang ganun po yung datingan. At yung kasama naman niya, medyo mataba ng konti. Mahaba at kulot ang buhok. Mas mestizo, pero parehas sila ng pananamit. Bax, tingnan mo yung dalawang lalaki oh. Kanina pa nakatingin sa atin. Type ka ata eh. Loka, baka ikaw ang type niyan. Ang ganda mo kaya ngayon no, Pak. Ikaw rin kaya ang ganda mo. Puganda pala. Pero yung matangkad, promise, sa'yo talaga nakatingin. Ang lagkit oh. Tigilan mo nga ako. Huwag mo kong paasahin at baka maniwala ako. Maniwala ka hanggat gusto mo. Teka, Bax, papalapit na sila. Ano gagawin natin? Bruha ka, anong malay ko? Dead man na lang te. Napansin nga namin, Mystery, na papalapit sila at kami naman pasimpleng nagpapanggap na hindi sila napapansin. Nagkukunwaring nakikiindayog sa tugtog ng musika sa paligid. Excuse me, good evening sa inyo. Magandang gabi rin. Ano yun? Ako nga pala si Cholo at ito naman yung pinsan kong si Mikey. Kanina pa kasi namin kayo napapansin eh. Pwede bang malaman yung mga pangalan nyo? Ako si Natalie and this is my friend Felix. Nice meeting you, Natalie. Pwede bang makijoin sa inyo? Boring kasi kung kami lang dalawa. Why not? Pero ewan ko lang dito sa kasama ko. Ha? Ako ba? Hindi ko naman pagmamayari tong lugar na to. Hindi ko mapipigilan kung saan nyo gustong tumayo. Agad naman akong siniko ni Natalie.
Parang hindi niya nagustuhan ang sagot ko. Ewan ko ba, Misteri, hindi kasi talaga ako sanay sa ganoon. Kahit yung mga bagong kakilala ko, hindi rin daw sanay sa katulad ko. Kasi yung ibang bading daw, sila yung laging maingay, palatawa at mahilig makipagkaibigan. Samantalang ako, masyado daw akong seryoso. Tama nga naman. Pero sige sasamantalahin namin yan. Gusto kasi namin kayong makilala pa kanina pa eh. Lalo ako, gusto kitang makilala, Felix. Uwe, sa dinami-dami ng babae dyan, bakit ako pa? Hindi ko rin alam eh. May something sa'yo. Parang pakiramdam ko, magkakasundo tayo. At totoo nga yun, Misteri. Ang gabing yun ang isa sa pinakamaligayang gabi sa buhay ko. Ngayon lang ako nakakilala ng tao, bukod kay Natalie, na nakasundo ko lalo sa mga gusto ko sa buhay. Napahalakhak niya rin ako sa mga biro niya. Napahanga sa mga pananaw niya at napaisip na masaya rin pala talagang makakilala ng iba. Buong concert ay nakasama namin sila. Magkasundo rin naman si Natalie at Mikey na nagkaroon na rin ng sariling mundo ng gabing yun. Hanggang sa matapos ang palabas, magkakasama kaming lumabas, kumain at tumambay pa. Hiningi nila ang telephone number ko at ni Natalie at nangakong tatawag sa mga susunod na araw. Taga-kabilang bayan lang daw sila pero yung sityo nila na nasa may dulo na, hindi ako pamilyar doon. Wala ako ni isang kakilala na taga roon kaya nagulat ako. Akala nga namin walang nakatira doon. Matapos ang napakasayang gabing yun, hindi na ako umasa na magkakausap pa kami ulit ni Cholo. Tinanggap ko na panandalian lang yon at wala nang karugtong. Pinagpatuloy ko na lang ang aking buhay gaya ng dati. Hanggang sa makalipas ang 1 linggo, biglang may tumawag sa bahay namin. Hello? Sino to? Sandali lang ha. Anak, halika at may tawag ka. Nagtaka ako noon kung sino ang maaaring tumawag sa akin. Naisip ko na baka si Natalie. Hello? Hello, Felix. Kamusta ka na? Sino to? Nakalimutan mo na agad ako? Si Cholo to, yung nakilala mo sa concert. Cholo, ikaw pala. Pasensya ka na ha, hindi kita nabosesan. Napatawag ka. Di ba kaya nga ako nanghingi ng number mo kasi sabi ko tatawagan kita. Gusto lang sana kitang kamustahin at yayain sanang kumain sa labas. Sa totoo lang, Misteri, hindi ko talaga akalain na tatawag o maaalala pa ako ni Cholo. Hindi ko alam kung ano yung pakay niya. Pakikipagkaibigan ba o ano? Pero sa pagkakataong yun, hinayaan ko ang sarili kong maging masaya. Pumayag ako sa pagyaya niya sa akin. Pumunta kami sa isang mall, nanood ng sine at kumain, namasyal. At ang isa sa pinaka nakakatuwa sa kanya, parang hindi niya ako kinakahiyang kasama. Kahit yung ilang tao, minamata kami. Para sa kanila, hindi maaaring mag-date ang parehong kasarian tulad ng paniniwala ni tatay. Pero si Cholo, parang walang pakialam. Basta ramdam ko, masaya kaming magkasama. Sigurado ka na ba? Mahal mo na agad? Ewan ko rin, Box. Basta ang alam ko lang, masaya ako pagkasama ko siya. Charot-charot ka talaga. Kailan lang sabi mo hindi ka pa handa sa love life? Tas ngayon, nakikipag-date ka na? Alam mo, hindi ko rin talaga aklain eh. Ano sa tingin mo? Aasa na ba ako? Pwede naman. Basta maging maingat ka pa rin. Mahirap na. Obserbahan mo muna. Oo, yun din naman ang nasa isip ko. Kung babae nga, niloloko pa eh. Ako pa kaya? Teka, kayo, kamusta naman ni Mikey? Okay lang, pero hindi ko talaga siya type eh. Taray, pihikan. Siyempre. Oo siya basta ha. Balitaan mo ko. Pag kailangan mo ko, sabihan mo lang ako. Mag-chika update ka ha.
Lumipas ang ilang linggo, Misteri, at mas lalong napalapit ang loob ko kay Cholo. Siya po kasi yung tipong laging pinapatawa ako. Napakapalabiro, pero bigla na lang gagawa ng maliliit na bagay na nakakakilig. Bigla niya akong bibila ng bulaklak, dadalhan o pagbabaunan ng niluto niyang ulam, at itong huli, binigyan niya ako ng teddy bear. Ang lakas makadalaga, Misteri. Sa halos isang buwang pagsasama namin, masasabi kong nahuhulog na talaga ako sa kanya. Kaya naman isang araw, nagpasya akong ipakilala siya kina nanay at tatay. Nay, mano po. Tay, mano po. Ito nga po pala si Cholo. Magandang gabi po. Magandang gabi rin sa'yo, iho. Kumain na ba kayo? Dito na kayo maghapunan sa amin. Andali lang. Ano ka ba ng anak ko? Kaibigan? Katrabaho? Felix, ikaw na yung bahalang magsabi sa kanila. Oo, sige. Nay, tay, boyfriend ko po si Cholo. Tumigil ka sa kalokohan mo! Pinagbigyan na kitang mag-astang malamya, mag-astang babae, pero hindi ang pumatol sa kapwa mo lalaki! Pero ito ako, tay. Bakla ako at nagmamahal din ng mga katulad ko. Lintik na pagmamahal yan! Sige, kung nagmamahalan talaga kayo, magsama kayo! Ayokong makita ang pagmumukha mo sa pamamahay ko! Tama na! Ano ka ba naman? Anak mo yan! Maghunos dili ka! Huwag kang makialam dito! Okay lang po ako, Nay. Huwag niyo akong intindihin. Kung yan ang gusto ni tatay, susundin ko. Anak, huwag kang umalis! Flor, hayaan mo siya! Huwag mo siyang pipigilan at nakapili na siya! Sige, Nay. Aalis na kami. Mag-ingat na lang kayo palagi. Kukontakin ko na lang po kayo. Umiiyak akong lumabas ng bahay ng gabing yun, Misteri. Napakasakit sa akin na palayasin ako ni tatay sa harapan ni Cholo. Hindi pa rin niya ako matanggap sa kabila ng lahat. Nakasunod lang si Cholo noon habang naglalakad ako at hindi ko alam kung saan ako pupunta. Unti-unti lang siyang kumuha ng tiyempo para kausapin ako. Felix, pasensya ka na kung hindi dahil sa akin, hindi kayo mag-aaway ng tatay mo. Wala kang kasalanan, Cholo. Bago ka pa dumating, may malaking lamat na sa amin ng tatay ko. Anong balak mo ngayon? Tototohanin mo ba yung paglalayas mo? Wala naman akong choice. Pinalayas na ako eh. Makikiusap na lang muna ako kay Natalie kahit ilang araw lang habang naghahanap ako ng apartment. Kung magtana na lang kaya tayo sa amin, sa pamilya ko sa sitio, para maipakilala rin kita. Ano? Hindi ba nakakahiya? At saka malayo yun, hindi ba? Hindi kasi kita madadala sa tinitira namin ni Mikey ngayon. Nakikituloy lang din kasi kami sa kakilala namin. Pero sa bahay, siguradong matutuwa sila. Pero alam mong hindi ako pwede. Andito ang trabaho ko. Sige na, kahit isang linggo lang, mag-leave ka muna para makapagpahinga ka na rin. Hindi na ako nakatanggi sa alok ni Cholo. Kahit nasaktan ako sa ginawa ni tatay, natuwa naman ako sa ipinakita niyang kagustuhan na ipakilala ako sa pamilya niya. Pakiramdam ko, ako na ang pinakamaswerteng bakla sa balat ng lupa. Ano? Pupunta na kayo ngayon sa lugar nila Cholo? Paano yung trabaho mo? Nag-leave naman na muna ako ng isang linggo. Babalik din naman ako. Pero sana makahanap ako agad ng mauupahan. Pero Bax, parang ang bilis naman ata. Niyaya kang makipagtanan? Hindi naman niya ako aalukin kung hindi naman ako pinalayas ni tatay. Sabi ko nga, sa'yo muna ako makikituloy. Pero nagpumilit siya na sa kanila na lang daw para maipakilala ko sa mga magulang niya. Bax, alam kong nakakahiya sa'yo. Pero please, sama ka na.
Kaya ako tumawag kasi gusto ko sanang may kasama ako eh. Hindi ko alam ang gagawin kung mag-isa doon. Alam mo namang first time ko. At saka, yun din ang sabi ni Cholo, isama daw kita kung naiilang ako. As if naman na alam ko yung gagawin, parehas lang naman tayo no. Pero sige, willing akong sumama. Hindi rin naman ako mapapakali na hayaan kang mag-isa no. O siya, sabihin mo kay Cholo, susunod ako. Makalipas ang 1 oras, dumating na rin sa terminal si Natalie. Bitbit niya ang kanyang mga gamit at yung pinakuha ko namang ilang gamit mula sa bahay ay dala niya rin. Kahit papaano, gumaan ang pakiramdam ko. Mas kampante ako dahil kasama ko ang kaibigan ko. Nang mga oras na yon, sumunod din si Mikey dahil gusto niya raw makasama si Natalie at halatang may gusto siya rito. Pagdating namin sa sitio ni Cholo at Mikey matapos ang higit 2 oras na biyahe. Oo, Misteri, kahit nasa isang probinsya lang kami, ganoon katagal ang inabot. Ramdam na ramdam naming malayo ang lugar na ito. Bukod sa distansya, puro lubak ang daan kaya hindi pwedeng mabilis ang takbo. Pagbaba namin ng bus, nag-tricycle pa kami dahil wala nang ibang masasakyan. Wala ring jeep na ruta at lalong walang taxi. Nang makasakay kami, tuwang-tuwa ang tricycle driver na nakasakay sa amin. Halatang uhaw sa pasahero at napakadaldal nito. Mga dayo kayo no? Maraming turista doon sa pupuntahan nyo. Maganda yung batis at higit sa lahat, masarap ang pagkain. Talaga po? Taga doon din po ba kayo? Ay hindi, taga-kabilang sityo ako. Sadyang maganda lang talaga ang pupuntahan ninyo. Marami na akong nahati doon. So sobrang nasiyahan, hindi na bumalik pa sa lugar nila. Nagkatingin na naman kami ni Natalie. Pareho kaming curious kung ganoon ba talaga kaganda ang lugar. Naalala ko na ganoon din ang paglalarawan sa akin ni Cholo at Mikey. Kaya naman na-excite talaga kami na makarating doon. Pagdating namin sa mismong sitio ni Cholo, habang tinutulungan nila kaming magbaba ng gamit, narinig pa namin ang driver na nagsalita. Sige Cholo, balik na ako ha. Baka may maligaw pa na pasahero sa terminal. May ihahabol ko pa rito mamaya. Napatingin ulit kami ni Natalie sa isa't isa. Nagulat kami na magkakilala sila kahit sinabi nitong hindi siya taga rito. Pero binaliwala na lang namin. Dahil baka naman nagkakilala sila sa ibang pagkakataon. Misteri, pagpasok pa lang namin sa sitio, sinalubong kami ng malamig na hangin at kakaibang amoy. Kahit maraming puno, para bang hindi sariwa ang simoy. Para bang may kung anong hindi maipaliwanag na nangangalingasaw. Napansin namin na pangkaraniwan lang ang tanawin. Maraming puno, lupang hindi pa sementado at mga bahay na makaluma. Yung iba nga parang kubo pa lang. Naiintindihan namin, mas liblib ito kaysa sa lugar namin. Pero dahil sa kwento ni Cholo at pati na rin ng driver, syempre mas mataas yung expectation naming dalawa ni Natalie. Pero maganda naman ang tanawin, Misteri, totoo. Pero hindi namin nakita yung sinasabi nilang dagsa ng turista. Maliban sa 2 babaeng nakatambay sa harap ng isang parang tindahan, kapansin-pansing moderno ang ayos kaysa sa karamihan ng tao, kaya naman mabilis naming napagtanto na isa rin silang mga dayo. Bax, parang hindi naman tourist spot vibes to. Kaya nga eh, pero hayaan na natin. Di ba hindi naman talaga yun ang ipinunta natin dito? O siya, ano pa bang magagawa ko? Pero teka, gutom na ako. Ikaw ba? Oo, gutom na rin ako. Agad akong nagtanong kay Cholo kung may kainan ba rito. Meron daw, pero may pagkain na raw sa bahay nila. Pumayag naman kami dahil gabing-gabi na yon. Welcome sa tahanan namin, Felix, Natalie. Huwag kayong mahiyang magsabi kung may kailangan kayo ha. Nga pala, ito na yung pagkain. Pasensya na, hindi kami nakapaghanda ng marami. Alam niyo naman, biglaan yung dating natin.
Wala yun. Hindi naman kami maselan. Halika, kumain na tayo. Hindi. Mamaya na kami. Bakit mamaya pa? Hindi pa naman ako gutom. Ganon din si Mikey. Pero huwag kayong mag-alala. Kakain kami mamaya. Maya asikasuhin lang kami. Tapos tsaka kami magpapakabusog. Nga pala, Cholo. Nasaan na yung mga magulang mo? Siniko ko si Natalie agad. Ayokong ma-pressure si Cholo na ipakilala ako kahit na sinabi naman talaga niya yon. Pero ayoko lang magmukhang sobrang umaasa, Misteri. Aray ko? Ang ibig kong sabihin, nabanggit mo kasi na kasama mo sila sa bahay. Mamaya makikilala nyo rin sila. Siguradong matutuwa yung mga yun pag nakita kayo. Oo nga. Kumain na kayo. Magpakabusog kayo ha. Dahil mamaya kami naman. Dahil gutom na kami, ay nilantakan na namin agad ang hinain nila. Pero hindi namin inasahan ang pagkaing inihain nila sa amin ay walang kalasa-lasa. Oo, puro karne, pero halos hilaw pa nga. Felix, hindi ko kayang kainin to. Ang tigas-tigas pa. At saka ang sama ng lasa. Bakit ganito? Hindi naman ata marunong magluto si Cholo. Oo nga sige halika. Lutuin na lang ulit natin. Titimplahan ko na lang. Siguro naman papayag si Cholo. Sige please. Hindi ko talaga masikmura pero gutom na ako. Dumiretso kami sa kanilang kusina, Misteri. Ayoko sanang makialam sa bahay ng may bahay, pero kahit ako, hindi ko rin kayang kainin ng ganong ulam. Halos hilaw pa at napakapakla. Kumuha ako ng kawali at binuksan ang kalan. Nat, pakihanap nga kung meron diyang bawang at sibuyas. Wala akong makita, Bax. Ha? Naubusan na siguro sila. Sige, kahit toyo na lang. Wala rin Walang kalaman-laman tong kusina nila. Oo nga no, kahit asin wala. Wala rin, walang laman yung mga lalagyan. Ayun lang, paano natin to titimplahan kung wala namang papalasa? Hayaan mo na nga, lutuin mo na lang ng mabuti kahit walang lasa. Mahalaga maluto siya ng maigi, gutom na talaga ako. Pagkatapos naming kumain ng matabang na karne, dumating si Cholo. Para siyang nagmamadali pero pilit nagpapakarelaxed. Bigla niya na lang kaming niyaya. Uy, tara, punta tayo kay Pinuno. Ipapakilala ko kayo. Sa Pinuno nyo? Nakakahiya yata, hindi naman kailangan. No ka ba? Normal lang yun dito kapag may bisita. At saka doon kasi nagtatrabaho si nanay at tatay para maipakilala na kita. Nagkatingin na naman kaming dalawa ni Natalie. Yung mukha ni Natalie parang nangaasar at ako naman nararamdaman ko na nagiinit ang aking pisngi. Parang kinikilig na kinakabahan. Medyo kabado man, sumunod kami. Pagdating namin sa bahay ng sinasabing pinuno nila, ramdam agad namin ang kakaiba. Kung ang buong sitio ay puro maliliit na kubo, doon naman sa lugar na yon, nandun ang nag-iisang malaking bahay. May malawak na bakuran, mataas na poste, at may mga ilaw na parang mayroong selebrasyon. Sa labas pa lang, dinig namin ang pagmamadali ng ilang kababaihan, naghahakot ng mga kubyertos, nag-aayos ng mesa, para bang may biglaang salo-salo. Wow, mukhang may party box ah. Sana masarap na yung pagkain this time. Gaga, hindi pa nga tayo sure. Ipapakilala lang naman tayo, hindi ba? Hindi tayo invited. Yee! Excited na siyang ipakilala. Hindi ako excited. Sa totoo lang kinakabahan ako. Ewan. Pero seryoso, Bax. Kinakabahan din ako. Parang ibang-iba kasi yung lugar na to. Parang ang layo-layo natin sa normal na buhay. Ako lang ba yun? Pero parang feeling ko, hindi sila katulad ng mga baryo na napuntahan natin. Hindi ako nakasagot sa mga oras na yon. At naputol din ang iniisip namin nang lumapit ang dalawang babae. Yung dalawang dayong na nakita namin kanina. Hi, taga Maynila ba kayo?
Hindi. Pero taga-probinsya rin kami. Dito rin, ibang bayan nga lang. Kami Quezon City. Niyaya lang kami nung nakilala namin sa isang party Sinama kami dito para makapag-enjoy daw. Ngayon lang kami nakapunta dito. Ganito ba talaga? Parang kakaiba yung mga tao. Ngayon lang din kami nakapunta rito Medyo liblib na kasi to. Akala nga namin walang nakatira dito Nagulat din yung tito ko nung malamang dito ako pupunta. Ganun ba? Pero baka may kasiyahan mamaya. Doon pa lang natin makikita yung ganda ng lugar at tradisyon nila. O sige, kita-kita tayo mamaya ha. Matapos noon ay tinawag kami ni Cholo. Magkakasabay kaming pumasok sa malaking bahay. Pagpasok sa loob, bumungad ang isang matandang lalaki. Nasa 60 o higit pa. Malaki ang pangangatawan, malalim ang mga mata. Sa tabi niya, may dalawa ring nakaupo. Seryoso ang tingin, halatang sila ang mga magulang ni Cholo. Maligayang pagdating sa inyo. Sana mag-enjoy kayo sa pamamalagi rito. Ang mga bisita sa sitio namin ay espesyal. Matapos noon ay umupo kami sa isang pwesto. Habang naghihintay, nakatunganga lang kaming dalawa ni Natalie. Pinapanood ang kilos ng mga tao. Sina Cholo at Mikey naman, abalang nakikipag-usap sa mga taga rito, lalo na sa dalawang dalagang lokal. Palinga-linga pa nga sila sa amin, magbubulungan, tapos tatawa. Uy Bax, nakita mo yung dalawang babae? Parang pinagtatawanan tayo. At yang si Cholo, harap-harapang lumalandi sa iba. Hayaan mo na siya. Bukas uuwi na tayo. Oo nga Sorry friend Pinush pa kita sa kanya. Babaero pala yung hinayupak na yan. Akala ko ba ipapakilala kanya sa magulang niya. Pero ngayon hindi man lang tayo kinakausap. Kaya nga Tara na, doon na lang tayo sa gilid. Yung lugar na walang masyadong tao. O sige, hindi ko na rin matiis yung mga tingin nila sa atin Sabi ba naman, espesyal na bisita. Pero wala man lang pumapansin sa atin. Tumayo kami nang hindi nagpapahalata. Misteri, masakit makita si Cholo na abala sa ibang babae. Habang kami, parang biglang wala na lang sa kanya. Naglakad kami papalayo at papunta sa damuhan sa gilid ng mga bahay. Tahimik, malayo sa ingay. Pero habang nag-uusap kami ni Natalie, may biglang kaguluhan sa lugar na pinag-alisan namin. Napalingon kami pabalik doon at dahan-dahang sumilip. Misteri, yung dalawang babaeng dayo kanina, nagwawala, umiiyak at pigil-pigil ang mga braso nila ng ilang mga kalalakihan. Bitawan niyo nga kami! Ano bang ginagawa niyo? Napakunot ang noo namin at nagtaka. Ano yung ginawa ng mga babae para hulihin sila? Hanggang sa gitna ng sigawan, biglang nagsalita ang pinuno nila. Unahin niyo na sila at hanapin niyo yung mga nakatakas! Agad naman kaming nagkatinginan ni Natalie. Kami ba yung tinutukoy nila? Anong nakatakas? Para bang pakiramdam namin sa salita niya, mga bilanggo kami o bihag. Pero bago pa kami makagalaw, halos himatayin kami sa sumunod na mga nangyari. Misteri, walang kutsilyo, walang itak, pero gamit ang mga kuko ng mga lalaki, mahahaba, matutulis at parang hindi sa tao. Sa isang mabilis na galaw, isang malakas na sigaw, pumuslit ang dugo sa leeg ng mga babae. Si Natalie, napahawak sa kanyang bibig, pinipigilang mapasigaw. Ako naman, parang napako ako sa kinatatayuan ko at hindi makapaniwala sa nasaksihan. Kinaladkad ng mga tao ang dalawang babae. Duguan, malata, marahil wala ng buhay. Ipinatong sila sa napakalaking lamesa para ba silang mga lechon na ihahain sa handaan. Naramdaman ko naman ang nanginginig na kamay ni Natalie na kumapit sa braso ko. Felix, please, umalis na tayo dito. Dahan-dahan kaming umatras,
Walang tunog, walang ingay. Tinanggal namin ang mga sapatos para walang kaluskos na lumabas. Diretso kami sa bahay ni na Cholo para kunin ang mga gamit namin. Pero paglabas namin, nandoon si Cholo. Nakaharang, parang inaabangan kami. Teka, saan kayo pupunta? Bakit dala niyo yung mga gamit? Nagkatinginan kami ni Natalie at sabay kaming nagkunwaring kalmado. Aalis na kami, Cholo. Total, mukhang masaya ka naman sa kausap mo, hindi ba? Bakit mo pa ako dinala rito? Mukhang may girlfriend ka naman pala. Oo nga. Tama. Pinaasa mo lang yung kaibigan ko. Harap-harapan kang lumalandi sa iba. Ayan tuloy, ang sama-sama ng loob niya. Unti-unting nagbago ang ekspresyon ni Cholo. Mula sa pag-aalala kanina, bigla siyang parang nahimasmasan. Nagsiselos ka pala. Ano ka ba? Kababata ko lang ang mga yun. Ang totoo niyan, gusto ka nga rin nilang makilala eh. Gustong makilala? Ang sama nga ng tingin nila sa amin. At saka bakit? Wala ba akong karapatang magselos? Yun ang dahilan kung bakit aalis kami. Kaya wag mo kaming pipigilan. Felix naman, halika na. Balik na tayo. Naghihintay na sila doon oh. Huwag ka nang magtampo. Pero bago pa ako makasagot, Mystery, mabilis na sumabat si Natalie. Cholo, masakit yung tiyan ko. Sobra. Friend, kailangan kong magbanyo. Samahan mo muna ako sa loob ng bahay. Sabay na lang tayong bumalik doon. Ganun ba? Sige. Cholo, sige, pinapatawad kita. Naniniwala ako sa'yo. Ibabalik ko lang tong mga gamit namin ha. At saka sasamahan ko muna siya. Sunod na lang kami mamaya ha. Ngumiti ako ng pagkatamis-tamis kay Cholo. Nagpapanggap na okay ako at pinapatawad ko siya, kuno. Oo siya, sige. Sumunod kayo hihintayin ko kayo. Dali-dali kaming pumasok. At nang masigurong wala na si Cholo, halos magwala kami sa sobrang pagkataranta. Bax, anong gagawin natin? Nakita mo ba yung ginawa nila sa mga babae? Grabe, ayoko na dito. Umalis na tayo. Kumalma ka, girl. Oo, aalis tayo. Walang yang Cholong yan. Kampon pala ng mga aswang. Ano? Aswang? Oo, yan yung madalas ikwento sa akin ni tatay. Naka-enkwentro na daw sila noon. Pero paano tayo makakatakas kung aswang pala yung mga kalaban natin? Diyos ko, bakit tayo pa? Nakakita sila ng pagkakataon. Pinagsamantalahan nila yung pinagdadaanan ko. Hayop sila. Pero Bax, kung aswang sila, wala na tayong pag-asa. Malalakas at saka mabibili sila, diba? Ito na ata yung huling gabi ko sa mundo. Ano ka ba? Huwag kang magsalita ng ganyan. Pero sorry ha, friend. Nadamay ka pa. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang mapahamak tayo. Hayon kay tatay, bawang, asin, buntot pagi ang panlaban sa kanila. Saan naman tayo hahanap ng mga yun? Lugar ng mga aswang to. Siguradong wala sila doon. Ay, ngayon ko lang napagtanto. Kaya pala walang rekado. Kahit asin di ba wala dito? Oo nga. Pero teka, may rosaryo ako. Sabi ni tatay, takot din sila dito. Kinuha ko ang rosaryo sa bag ko at ipinulupot sa kamay ko. Sinat naman, inalis ang kanyang kwintas na may pendant na krus at ipinulupot din sa kanyang kamay. Ano, handa ka na ba? Tara, labas na tayo. Dahan-dahan lang ha. Maingat naming sinilip ang labas at nang masigurong walang tao, mabilis kaming tumakbo palabas ng sitio. Kailangan naming makalayo nang hindi nila alam kung saan kami dumaan. Mystery, dasal kami ng dasal na sana walang makapansin na nawawala kami para makalayo kami ng maayos. Pero isang taong hindi namin inaasahan ang nakasalubong namin. Oh, kayo pala. Anong ginagawa niyo rito? Saan kayo pupunta? Manong, uuwi na po kami. Pwede niyo ba kaming ihatid pabalik sa terminal? Oo ba, sige. Pwede naman. Sakay na.
Dali-dali kaming sumakay at bahagyang nakahinga ng maluwag. Pero Misteri, nagulat kami nang hindi siya umikot pabalik. Sa halip, nagmaneho siya pabalik kina Cholo. Doon namin napagtanto, kasabwat din pala ang driver na to. Kita pa namin ang ngiti sa mukha niya habang nagmamaneho. Sa sobrang desperasyon, dinikit ko ang rosaryo sa braso ng driver at agad itong nagmarka, parang napaso ng napakainit na pako. Nawalan siya ng kontrol sa tricycle at nabangga kami sa isang malaking puno. Kinuha namin ang pagkakataong iyon para tumakbo. Andito ang mga dayo! Tumatakas! Habulin nyo! Dali! Lalo kaming nagkumahog sa pagtakbo, Misteri. Alam naming anumang oras, darating na ang mga aswang. Hindi ko na alam kung ano ang mangyayari. Basta ginagawa ko na lang ang lahat para makatakas kami. Pero tama ngang napakabilis nila, Misteri. Naabutan nila agad kami at napalibutan. Hindi lang sila makalapit dahil sa rosaryo at krus na hawak-hawak namin. Nang oras na yon, unti-unti nang nagbago ang anyo ng ilan sa kanila. May patusok na tainga, patusok ang mga ngipin nila, parang pirana. Pero si Cholo, nanatili pa rin sa kanyang pagiging anyong tao. Sumuko na kayong dalawa. Pangako, hindi kayo mahihirapan pa. Walang yaka, Cholo. Pinagkatiwalaan kita. Pero ngumiti lamang siya sa akin. Palapit na sila ng palapit at konting abot lang sa damit o braso namin, siguradong mawawalan kami ng balanse at tuluyan na nila kaming makakain. Habang may isang aswang na tatakbo sana papalapit, bigla kaming nakarinig ng isang ingay. Makina na palakas ng palakas. Pagkatapos, nakakasilaw na ilaw at tunog ng isang malakas na hagupit. Nagsigawan ng ilang aswang na nangisay sa sakit. Bitawan niyo ang anak ko! Nagulat ako, Misteri, sa pamilyar na boses na yon. Hindi ko akalain si Tatay, ang mismong nagpalaya sa akin, ay nandito ngayon para iligtas kami. May kasama pa siyang 2 lalaki. Nakasakay sila sa isang owner-type jeep. Ilang saglit pa, naglabas ang 2 kasama ni Tatay ng malalaking plastik na bote at winisikan ng laman nito ang paligid. Malabnaw, marami, at pamilyar ang amoy. Amoy bawang. Agad na nagsigawan ang mga aswang na natalsikan ito. Umusok at nalapnos ang kanilang mga balat. Naglayuan sila at naiwan kaming 2 sa gitna. Pero si Cholo, galit na galit at kitang-kita ko ang biglang paghaba ng kanyang mga kuko, paghaba ng pangil na matutulis at ang mga mata niya nanlilisik sa akin. Dahil sa'yo kung bakit nasira ang plano! Salot ka! Bigla niya akong sinugod, desperadong makaganti. Pero Misteri, imbis na ako ang tamaan ng matatalim niyang kuko, mabilis na humarang si Tatay at niyakap ako. Sa kanyang likuran tumama ang matalim na kuko ni Cholo. Tay! Naawa ako sa aking ama, Misteri. At nanggalaiti naman ako sa galit kay Cholo. Hindi na ako nakapag-isip ng maayos. Basta bigla ko na lang hinablot ang buntot pagi na hawak ni Tatay at hinagupit ko sa mukha ni Cholo bago pa siya makalayo. Diretso sa muka at mata niya ang natamaan. Kitang-kita ko ang malaking latay at ang itim niyang dugo na nagnanaknak. Napahiyaw siya sa sakit. Ayon kay Tatay, ang latay mula sa buntot pagi ay panghabang buhay at hindi gumagaling sa mga aswang. Hindi na niya maggagamit ang mukha niyang yun para makapanloko ng iba.
Tay, bakit mo ginawa yon? Bakit ka humarang? Anak, mahal na mahal kita. Tandaan mo yan. Patawarin mo ko sa lahat. Ano ka ba, Tay? Mas lalo kitang hindi mapapatawad sa sinasabi mong ganyan. Saka mo sabihin yan pag magaling ka na. Patatawarin kita, pangako. Basta gumaling ka. Please, Tay. Habang umiiyak ako, hindi ko na alintana ang paligid. Ang mga kasama pala ni tatay ay tinataboy na ang mga aswang. Matapos noon, binuhat namin si tatay at isinakay sa owner. At buong madaling araw na yon, wala akong ginawa kundi ang magdasal. Tay, kamusta ka? Huwag ka munang gagalaw ha. Anak, mabuti naman at nakaligtas ka. Bakit ako ang iniisip mo? Ikaw nga yung nanganib ang buhay. Yun lang ang magagawa ko para makabawi sa'yo. Akala ko nga huli na ang lahat. Isang malaking pagkakamali ko ang itakwil kita, anak. Sana'y mapatawad mo ko. Ay, huwag kang mag-isip ng ganyan. Kahit anong gawin o sabihin mo, hindi mawawala ang pagmamahal ko sa'yo. Salamat, anak. Mahal na mahal kita. At gusto ko lang sabihin sa'yo na kahit ano ka pa, tanggap kita. Patawarin mo ko. Misteri, napag-alamanan ko na bago pala sumunod sa akin noon si Natalie, ay tumawag pala muna siya sa bahay para ipaalam kung saan kami pupunta. Alam na alam pala ni tatay ang lugar na yon dahil doon din namatay ang isa nilang kaibigan. Kaya naman mula nang marinig niya mula kay nanay ang sinabi ni Natalie kung nasaan kami, ay agad siyang naalarma. Mula sa araw na yon, Misteri, nagkasundo kami ni tatay. Tinanggap niya kung ano ako. Ang gabing yun, Misteri, ang gabing hindi ko malilimutan kailanman. Dahil doon ko naranasan ang pinaka nakakatakot na experience sa aking buhay. At doon ko rin naramdaman ang pinakamasayang araw na tinanggap ako ni tatay. Hanggang dito na lamang po, Misteri, ang aking kwento. At naway, maraming natutunan ang mga nakikinig ninyo sa aking kwento.